At ang pinakamainam na sadaka ay yaong kawang gawa na patuloy na pinakikinabangan ng mga Muslim. Patuloy na pinakikinabangan ng mga tao. At ito yung ibig sabihin ng sadaqatun jariyah. Ibig sabihin yung kawang gawa na jariyah. Tuloy-tuloy na pinakikinabangan, sabi ni Shaykh Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na inulat ni Muslim, "Idza mata ibnu Adam," kapag namatay kanya ang anak ni Adam, "inqata amaluhu illa min talat." Mapuputol na ang lahat ng bagay sa kanya maliban na lang sa tatlong bagay. Illa min talat. Sadaqatin jariyah, una ay ang kanyang kawang gawa na tuloy-tuloy na pinakikinabangan. Aw amalin aw ilmin yuntafa'u bihi, ang kaalaman niya na kung saan ay naging makaabuluhan na kaalaman. Waladin aw waladin salihin yad'u lahu, ang matuwid na anak, ang mabuting anak na kung saan ay magdudua ito para sa kanya. So ang tatlong bagay na ito ay walang katapusan ang reward, ang gantimpala nito. Tuloy-tuloy ito na dumarating sa tao. Ang kapakinabangan niya, ang gantimpala niya ay tuloy-tuloy na dumarating sa kanya. Bakit? Sapagkat lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sa kapahintulutan ng Allah at ginamit siya ng kasangkapan dahil sa kanya, kaya nagkaroon ng sadaqah jariyah, kaya nagkaroon ng kaalaman na pakinabangan, at kaya nagkaroon siya ng anak na matuwid. So ito ay dumarating ang gantimpala kahit na siya ay nasa ilalim ng kanyang libingan. At yun ang pinakamaganda na sadaqah. Yun bang tuloy-tuloy kahit na tayo ay wala na dito sa mundo. Kahit na tayo ay nasa ilalim na ng ating mga libingan, ang gantimpala nito ay dumarating sa atin. Tandaan natin na kapag namatay tayo, lahat ng may kaugnayan sa buhay natin, lahat ng may koneksyon sa buhay natin, yung mga magagara mong mga sasakyan, magaganda mong mga asawa, mga anak mo na nagsisidami, at mga may magagandang mga negosyo at mga trabaho, ang mga negosyo mo, ang mga pamamahay mong mga nagsisilakihan, ang mga sasakyan mo na mga magaganda, lahat ng ito ay mapuputol. Mapuputol ang ugnayan niya sa iyo. Wala ka ng pakikinabangan dito. Maliban na lang na maaaring ihatid ka lamang nila sa libingan. Tulad ng sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'u al-mayyita thalatha." Sasama sa isang bangkay ng tao ang tatlo. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, yung mga sasakyan niya, maghahatid sa libingan, at ang kanyang amal. Ayarji'u itnan, uuwi ang dalawa, yung pamilya niya, kahit gaano niya kamahal ang tao na yan, hindi kanya sasamahan sa loob ng iyong libingan. Yung anak mo at asawa mo, hindi kanila sasamahan sa loob ng iyong libingan. Uuwi sila pagkatapos ka matabunan ng lupa. And then, yung mga kayamanan mong naghatid sa iyo, yung mga sasakyan mo naghatid sa iyo sa libingan, magsisiuwian yan. Walang magpaiwan yan na ilibing kasama ka sa iyong libingan. Ang magpapaiwan lang ay isa. Ang deeds, ang mga gawain mo.